Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa tahanan. Hello. Yes. Buha po ng mga ganito. Magbibente kayo? Magbibente yung pinapakaamo mo eh. Ganda ng bihis. Ang bango. O yan o. The lady, the young Jenny. Birthday ng amo niya eh. Ganun ba? Yung anak ko. Isa lang ang anak ko eh. Kaya kapag nga yung asawa niya ko, 50 million yung sudo na. Hindi na yun. 50,000 yung patok namin. Swerte yan. Oh, ikaw na Dito po tayo, ito, pupunta po sa birthday, ito nga po ni Kuya Ronnie. Kasi nga po yung the other side. Tali ha, yung tali, mahaba. Yung mga bata, alam niyo yung mga bata, mahilig sa birthday yan eh. Yan ang kalakaran ng mga bata, yung mga birthday, kaya pupunta po sila sa birthday, ano? Ayan. Ito po, ayan, Jenny. Kaya Jenny, kasi po, yung lola nito. Kamukha niya. Yung sister Jenny. Ayan. Kaya tayo po ay narito para mag-Bible study. Nani, ilang mo ito? Dalawa. Yung amo niya, isa lang ang anak eh. Damit ko. Ha? Pilanin ba nito? Ilang taon na yung anak? Saan? Yan sa Malabon, merong po dyan. May restaurant na Dampalit. Malabon. Dampalit. May mga magagandang restaurant dyan. Doon gaganapin po yung birthday ng 7 years old na kanilang pupuntahan. Nagkataon, may Bible study tayo. Gumada sila. Hindi, walang problema. Ano po yan? Ang Bible study ay ginagawa po kasi nga sa Biblia po nakasulat din naman po yan na ang sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ngayon ang mga tao po hindi pinipili kung nasaan ang tao, basta may tao, napabahay, labas ng bahay, o ano man. Yun ang pinag-uusapan. Magwapo itong bata nito. Ano sa father nito eh. Napakakit ng bata nila. Kaya pupunta sila sa birthday ng kumpare ng daddy niya. Doon sila magiging pag-birthday. Ang Biblia ay parahan ng Diyos. Parahan ng Diyos para sa ating mga tao. Maturuan po tayo. Kasi nga po, ang pinapaalam ng Biblia na tayo po ay nasa kalagayan pong talagang baga sa nag-aaral po sa eskwela, kulang ang inabot natin sa eskwela. Kaya ang Bible study hindi mo pwede sabihin ay tapos na, hindi. Ganun po ang Biblia, no? Meron tayong titignan dito sa Biblia
Ayan. Inayos lang. Wala na. Inayos na kami. Ayun. Ito po nakalagay sa Biblia. Sa chapter 9 ng Mateo 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng bayan at nayon. Kita niyo po, bayan at nayon, nililibot ni Jesus noon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kaya ang dulot po talaga ng Bible study o pangangaral, hindi lang po yung salita ng Diyos ang nadadala mo sa tao, pati po yung pagpapagaling ng mga karamdaman. Nangyayari po sa panahon ng Bible study. Totoo yan. Ako lang, may karanasan din ako sa ganyan eh. Sa aking mga Bible study, sinasapian ng masamang espiritu. Lumabas, lumayas. Isang dalagita na sinasapian ng masamang espiritu. At kinausap ko po yung masamang espiritu. After na nag-Bible study ako, kasama yung bata, pero nakasanib yung masamang espiritu. Sabi ko sa kanya, nung mag-pray po kami, hindi mo tahanan ng ang katawan ng batang yan, kaya lumabas ka dyan pa ako. Then lumabas naman po. Kaya naman alam na lumabas yung masamang espiritu, kasi naimasmasan po yung dalagita. Nasabi niya, ano bang nangyari? Sabi niya. Kaya ginawa ko, ganun po, no? Yung Bible study, maraming dinudulot na magandang bagay yan sa buhay ng tao. Kaya nung panahon ni Jesus, mismo si Jesus po, naglilibot siya para mangaral eh. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Sa panahon nito nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Pero ngayon po, yung pangaral sa sinagoga, mahirap mo na pong i-apply yan ngayon. Sa ngayon kasi magkikipag-away ka. Halimbawa, pumunta ka sa sinagoga ng ibang reliyon, magiging magiging magulo yan. Pero nung panahon na yon, hindi po ganon. Hindi naman, meron talagang nagpupunta. Ibe sila Apostol Pablo noon, pumapasok sa mga sinagoga. Noon yun, pero ngayon, hindi ka basta-basta papasok kasi magkakagulo. Anong sabi? Ipinangangaral ng magandang balita o salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang lahat ng sakit at karamdaman. 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. 37. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming ahanin, ngunit kakaunti ang maghaharal o maghahani. 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mang-ahani. Yung mag-ahani po, ito po yung pangangaral. Kaya kanina meron ko nasa lubong, dalawa sila. Sa ibang simbahan sila, kakilala natin sila, kakilala ko sila. Na katatapos nila ng mga aral din sa iba. Kaya sabi ng isa sa akin, minsan magsama tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, saan naman ako? Yan, sinabi niya, minsan mga aral daw kami sa kung saan nila, magsama kami. Sabi ko, maganda yan. Kasi po, ito na po ang aming buhay eh. Kaya sila man, ganoon din sila. Ito na ang buhay natin eh, sabi nila. Ang ipangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng
Panginoong Yesus, manalangin kayo. Sabi niya na anong nakalagay? Idalangin ninyo sa may-hari ng anihin at magpadala ng mga maghahani. Yan. Yang pangangaral ay parahan ng paghahani po yan. Parahan ng paghahani. Bakit? Lalo na po sa ating panahon ngayon, napakasama na po ang ating panahon. Napakasama na po ang panahon natin. Tingnan niyo po yung sinasabi rito ni Apostol Pablo. Tingnan natin kung ano yung mga binabanggit niya po rito. Iba-iba yung kanyang mga binanggit sa dito. Hanapin lang natin, no? Para dito. Ang title nito, ang mga huling araw. Ito po huling araw na ito po sa panahon ng ating Panginoon. Ano? Nasabi po si Kalawag Timoteo, chapter 3, verse 1. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang hutang ng loob at lapastangan sa Diyos. Kaya sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Alam niyo yung salitang mahal sa kapwa, nangyayari ito sa panahon natin. Imbis na tulungan yung kapwa mo, pinagnanakawan mo pa yung kapwa mo. Kagaya na nangyayari ngayon. Anong sabi sa mga politikos ng Pilipinas? Magnanakaw. Ninanakaw yung pera ng bayan. Ano sabi niya? Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Kung mahal mo kapwa mo, isipin mo, halimbawa, senador o kongresista ka, magpapagawa ka ng tulay. Dapat yung pinagawa mong tulay, pagkinabangan ng mahabang panahon. Pero yung pinagawa mong tulay, ilang lang, bumagsak, kagaya na nangyari sa Isabela, kagayan. Panahon ni Duterte, pinatayo yung tulay. Panahon ni Marcos, bumagsak. Yan ang ibig ko sabihin. Bilang halimbawa, ganito ipapagawa mo ng tulay pang matagalan. Hindi pang matagalan, pang samandali lang Yun nga po yung korupsyon. Kaya nakalagay dito, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Kung mahal mo kapwa mo, dapat ganon din ang pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero hindi ano sila? Walang abag. Walang abag. Mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Kita niyo? Wala nang pagpapahalaga sa mabuti. 4, sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayabang, may bigay sa kalayawan. Sa halip na may bigay sa Diyos. Kita niyo po. Iba na May bigay sa kalayawan kaysa may bigay sa Diyos. Yung nga lang nangyari, mga district engineer ng Bulacan Saka nakakita, binabaha ang Bulacan, nagkakasino sila. Milyon ang dalang pera. Isipin niyo po yung ganyan. Kaya sabi po sa Senado, sabi ni Lacson yan talino ninyong yan, kung ginamit ninyo sa mabuti. Baliktarin niyo. Ginamit nila sa kasamahan yung talino nila. Bumabaha sa Bulacan, nangangasino pa sila. Merong ebidensya Kinuha yung record ng kasino, nakita sila At nakita yung pera pinapalit nila. Kung ilang milyon. Isipin nyo, engineer lang po sila ng public works. Saan sila kukuha ng milyon para...
ngayon naipit sila. Nagsoli sila ng pera. Ang sinoli nila, milyon ang pinag-uusapan. Yan. Ano pa nakalagay dito? May bigay sa kalayuan. O, kalayuan po yan. Ay may bigay sa Diyos. Sila may hanyo ng pagiging makadiyos. Hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan. Ang payo pala ng Apostol Pablo, iwasan mo ang ganyang mga tao. Yung lahat ng binanggit mo dito ni Apostol Pablo. Iiwasan mo yung maraming dalang pera? Hindi mo iiwasan ba? Barkadahin mo yun. Pero sabi ni Pablo, iwasan mo yun. O sino bang gusto mong kasamahin? Yung may pera o yung walang pera? Kung walang pera sasamahin mo, may yari ka ron. Walang pera yun. Gutom ang dating to. Ganyan po ang tao. May bigin. Sa ibang salin mo, nakalagay doon, may bigin sa salapi. Yun ang nakalagay eh. Rather na may bigin sa Diyos. Ibig sabihin, mahal niya ang pera kaysa Diyos. Oh. Naalala ko po, ito. Nagtapos na po yung sa ICC. Yung 5 araw na yung council, naglabas na po silang mga ebidensya. Ang gagawin, prosecutor, ang gagawin na lang nila Nicholas Kaufman at saka yung mga abogado ni Duterte, depensa, o gibayin yung mga ebidensya. Alam niyo po, hindi nila nagiba yung mga depensa, yung mga prosecutor, mga ebidensya. Hindi po. Kaya ang uli, ang sabi na lang ni Nicholas Kaufman, pauwiin na lang si Duterte kasi ang edad niya 80, kaya na lang siya mabuhay. Kumbaga yung nalalabing buhay niya, ano niya lang dito ano ba yung tawag dito dito na nilang uubusin sa kanyang bayan sa Davao. Kita niyo po, ang huling pangungusap ng Nicholas Kaufman, hindi nila nagiba yung prosecutor, yung mga ebidensya. Kita niyo po nangyari. Kaya nga, ang tingin ng international ngayon sa Pilipinas, sa kasaysayan natala sa Asia, si Duterte ngayon nasa The Hague sa Netherlands. Sa kasaysayan, hindi po makakalimutan niya. Sabi ng Duterte, mamatay akong naglilingkod sa bayan. Kung ano man yung naging dating sa akin, tinatanggap ko yan. Isipin niyo po. Oo, bilang presidente, maglilingkod ka sa bayan. Hindi sinabi nga ba naglilingkod ka, pinagnanakawan mo yung bayan. Hindi ba pinaglilingkuran mo ang bayan, sinusuplayan mo sila ng droga. Oh. Hindi sinabi pinaglilingkuran mo ang taong bayan, patayin mo ang taong bayan. Ang pinagmamalaki niya, naglilingkod siya sa bayan, pinagnanakawan niyang bayan, pinapatay niyang bayan, pinapahirapan niyang bayan. Nilahat po lahat siya ng ebidensya ng prosecutor. Binigyan naman tsansa ang grupo ni Kaufman tibagin yung mga ebidensya. Ang problema po, hindi nila kayang tibagin. Bakit po? Yung ebidensya nila, mismo si Duterte ang nagsasalita. Sinabi ni Duterte, patayin nyo. Ang sabi nila Kaufman, at saka sila
Yung abogado na dito sa Pilipinas, yung Payat, ano ang pangalan ng Payat? Panero. Binabali po nila yung daw sinabing killing, kill. Hindi daw, ibig sabihin pumatay yun. Sabi dito, patayin nyo eh. Oh. Ano sabi ni Bato? Patayin nyo. Sunugin nyo. Anong ibig sabihin nun? Oh. Kaya yan, ang atol, ang sabi ng marami kung matulan man si Duterte dito, 30 years. Eh, ilang taon na siya? 80. Plus 30. Oh. Katapusan. Kaya sinasabi nila, yan na ang wakas ng kasaysayan ni Duterte. Nakakaya po sa buong mundo na mayroong presidente sa Pilipinas na habang pinagsisilbihan ng bayan, pinagnanakawan mismo ang bayan. O, inamin ba dito? Dinamin niya. Sa 19th Congress Quad Committee. O, doon niya inamin. Marami na siyang ninakaw, pero ubos na, sabi niya. Doon niya rin inamin. Pumatay siya ng tao. Tapos sasabihin nila, hindi raw totoo pumatay ng tao. masyado namang kung idepensa nila yung amo nila. Yung amo nga nila, umamin eh. Kita niyo po. Kaya po, hindi nanood si Duterte, sinabi niya, hindi ko kaya. Kasi nga po, ang ilalabas nilang ebidensya, yung mismong mga video niya. Oh. Yung mismong mga video niya. Oh. Paano mo titibagin yun? Sino yung nasa video? Hindi ba si Duterte yun? Alang naman kakambal niya yun. O kaya, anong tawag doon? Clone. Oh. Alam niyo po, nakapangihinayan, nilagay ka ng Diyos sa mataas na posisyon bilang presidente. Dapat pinaglingkuran mo talaga ang taong bayan. Iba yung pinaglilingkuran mo sila, iba yung pinagnanakawan mo sila, iba yung pinaglilingkuran mo la, iba yung pinapatay mo sila. Hindi lang pala nabalita nung araw. Mayroong mga bata po palang nadamay. Doon lang lumabas sa ICC ang mga balitang yan. Pinakikita po sa balita yung mga picture ng mga bata. Nakakala ko yung kiyan lang. Hindi. Meron pang mas mga bata doon. Nadamay po sa EJK o Tokang ni Bato de la Rosa. Yan ang nakalagay po sa Biblia. Kaya nga nakalagay. Ano ba nakalagay? Patungkol sa huling araw? Oh. Nung minsan nung hindi pa nagtatago si De La Rosa, awak-awak niya yung revolte ng Santo Niño sa Cebu. Kung maka-Diyos ka, ba't hindi ka sumuko? Papanagutin mo kasalanan mo? Ba't ka nagtatago? Oh? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahong kaguluhan. Gulo na po. Saan ka nakakita sa kasaysayan na yung Vice President ini-impeach, pati yung Presidente ini-impeach? Oh.
Sa Pilipinas lang nangyayari yan. Di po. Dahil lang po sa kapangyarihan. Seat of power ng Malacanang. Ganyan po ang tao ngayon. Naibigin na po sa salapi. Walang pagmamahal sa kapwa. Wala. Sige, hanggang dito na lamang At least, tayo po na-warningan tayo. Yung mga binasa ko, nakalagay doon. Kung meron kayong ganong ugali, baguhin nyo na po. Magbago na kayo ng style. Kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po. Wala na pong dahilan para hindi nyo isuko ang buhay nyo kay Jesus. Ang panahon po natin ay nasa panahon na po tayong mapangalan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Na ang aming panahon na ginagagalawang pala ay uling araw na po. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas na maging maayos po, Panginoon Diyos. Napakagulo na po. Saan ka nakakitang yung vice presidente ini-impeach? Yung presidente ini-impeach at the same time. Parang gantian na lang po. Tulungan mo po, napapanagutin ang dapat managot. Lalo na po yung tungkol sa flood control project. Napakaraming naghihirap ng Pilipino. Sabi nga nila, kung ginawa nyo lang ng tama ang ginawa nyo, sana walang ganyan nangyayari. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po muli ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan tayo ni Kuya Ronnie at Ate Dorcas sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Sana meron po kayong natutunan. Ang gamit ko nga po ng Biblia ay poema ng Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Babayo.